Welcome back again sa ating panibagong episode guys. Ngayong episode guys, binisita ko itong old spot ko na matagal ko na rin hindi na bibisita. Wow. So try natin ngayong hapong ito. Bali late afternoon din tayong magdadive. So at nandito yung mga tropa ko na sila paring Mikmek, si Kim, saka si Teo Bong na naglalambat sila dito. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Kung matatandaan nyo guys, sa previous video ko, dito ko nahuli yung napakalaking mamsa nung magagabi na at nagpakita pa. Kaya alod muna tayo ng spear gun para along the way, makakita man tayo ng isda, ready na to spear it. Ang gamit pala nating spear gun ngayon is yung sponsor sa akin ng isa kong kababayan dito sa Banton. Wow. Maraming salamat sir. So, review muna tayo ng accessories ng pana ko. Itong shop is Salvimar shop. Itong roller head, Hermes roller head. So, yung goma ko is Spearhead. Ang tube natin is carbon tube cuttlefish style. Ang line natin is Dyneema line. Ang reel is Patos. Ang trigger mechanism at handle is Hermes handle. Double roller Hermes handle. Napaka-smooth ikalabit. At pagkarating ko sa spot guys, nag-dive agad ako. Nakakita ko kasi ng isang napakalaking Buffalo Emperor at nandyan lang sa bandang Malaot. Try nating antayin. Fishing TV, subaybayan mo na, sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng... Kaya lang, ayaw lumapit ng Buffalo, ang laki sana. Inantay ko pa dito ng ilang segundo, kaso nga lang, ayaw talaga lumapit, nandun lang sa unahan ko, sa malalim na area, kaya umangat muna ako. Dito sa dive na to guys, pumesto na ako sa malalim na part. Hindi na talaga nagpakita yung Buffalo dun sa mababaw. Kaya dito na ako nag-dive sa malalim na area. Ang hinahanap ko dito sa spot na to is yung mga bait. Kaso nga lang, hindi ko makita kasi baliktad yung agos. Fishing TV, tayo'y magsama-sama, sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman, sa dagat na walang hanggan. Master Fishing TV, tara't ating sisirin, malawak na karagatan. Paglingon ko sa kanan ko guys, nakakita ako ng mga midnight snapper, mga good size na rin. Nandyan sa mababaw, medyo nalaliman yung sisid ko. So tingin-tingin muna tayo sa kanan at kaliwa natin, baka mayroong dumaang malalaki. Dito sa spot na to guys, is nakahuli na rin ako ng napakalaking red bass. Wow. 7 kilograms on scale na. At eto yung mga midnight snapper, paunti-unting lumalapit sa akin. Kaya tumutok na ako dito sa isa. Since paubos na yung hangin ko dito, at matagal na tayo dito sa ilalim. Kaya pagka-close ko ng gap dito sa isa, pinira ko na to. At eto yung naging unang isda natin ngayong hapong dive na ito. Isang midnight snapper. Bukawon ito kung tawagin dito sa amin. Napakasarap na isda rin to pag sinasabawan. Kung ganitong klaseng isda. Another dive tayo dito guys.
Pagka-pwesto ko dito guys, paglingon ko sa likod ko, may palapit sa akin na batfish. Yes! Kaya tinutukan ko na, ngunit sadyang malayo yung daan niya, hindi lumapit. Ayun, ang layo, hindi ko ma-pull yung trigger. Inantay-antay ko pa dito, akala ko iikot. Yun pala, dire-diretso na papuntang laot. Kaya hayaan na lang natin. Dito guys, palipat-lipat ako ng pwesto since hindi ko talaga makita yung grupo ng mga dalagang bukid dito. Kaya palipat-lipat na lang ako ng pwesto dito. Sa ilalim ng dagat, malalim na pumapadyak, sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tadyak. At kung mapapansin nyo nga guys, wala talagang bait. Ang linis ng dagat ngayon, parang winalisan. Dito sa Mr. Fishing TV, tayo'y magsama-sama, sabay-sabay tayo, sa ilalim ng karagatan, sa pagsusuri ng yaman. Ilang dito nakakita ako ng good size na unicorn. Wow. Kaya tinutukan ko na. Ngunit sadyang naglalaro itong unicorn na to. Ayaw lumapit ka agad. Mo'y papawiin. Kasama ang hangin, sumusubok sa atin, lalim ng karagatan, ating tutuklasin, sa bawat hagupit ng At eto, sumugod na naman, ngunit out of range pa rin. Inantay ko pang lumapit, kaso nga lang, ayaw talaga. Kaya ang ginawa ko, bumabante na lang ako para sa kanya. Ako na lang ang lumapit. At pagka-close ko ng gap dito at na-meet ko yung distance, tinira ko na to. At medyo malayo yung pagkatira ko dito sa unicorn. Akala ko hindi tatamaan. At eto yung tama niya, napakaganda pala. Wow. Ang ganda ng tagos. Napakalakas talaga itong spirga na to. Ito yung naging pangalawang isda natin. Ito yung pinakamasarap na unicorn sa lahat ng unicorn na natikman ko. Itong ganitong unicorn. Dito sa dive na to guys, halos 2 hours na din ako nagda-dive. Hindi pa rin nadadagdagan yung dalawang huli ko. Kaya lumipat na ako ng pwesto at umabante na since palubog na yung araw at medyo madilim na yung ilalim. Wala talaga tayong nakikitang or nagpapakitang malalaki. Kaya madalang talaga dito ang malalaking isda since yung bait is watak-watak. Hindi gaya dun sa ibang spot natin na talagang pag nakita tayo ng mga dalagang bukid is napakarami. Marami ding malalaking isda na nag-hunt sa mga dalagang bukid. At ilang segundo pang lumipas guys, eto may palapit sa akin na midnight snapper ulit. Yes! Mas malaki dun sa naunang nahuli ko. At since madilim na to at pahapon na, napaka-curious na ng isda to pag mga ganitong oras na. At etong isa nga, nauna pang lumapit pero mas gusto ko yung susunod sa kanya, mas malaki kasi. Kaya eto yung tinira ko. At sa sobrang lapit, pagkatira ko, sinabit pa sa coral. Hindi ko na na-videohan yung pagtanggal sa kanya. Etong dive na to guys is madilim na talaga since lubog na yung araw at eto na rin yung naging last dive ko. Ngayong hapong itong dive. 3 piraso pa lang yung huli ko. Nagbabaka sakala ako ditong may magpakita pa. At hindi pa nga tayo nakakatagal dito sa ilalim guys. Paglingon ko sa kanan ko, eto may palapit sa aking bluefin. At napaka-curious naman. Kaya pagka-close ko ng gap, tinira ko na to.
Tayo, napakaganda yung patama, tago sa line. Since napakalapit nung isda nung pinana ko. Pagkatapos din na ito guys, bumalik na ako sa Pangpang at magmomotor pa tayo pa uwi. Since gumamit lang ako dito ng motor at yung pagpunta ko dito sa Buhangin, sa Baybay, wala na dito yung mga tropa ko, umuwi na rin siguro since madilim na talaga dito. Ayun guys, pinag-uli tayo sa pag-uwi. So okay naman yung mga huli. Ay, ito nag-apat na piraso. Buti na lang may lumapit pang bluefin nung last dive. Okay na rin, mga 2 kilo siguro to. Naka-4 na piraso tayo. Isang bluefin, 2 midnight snapper. Malaki yung midnight snapper. Ayun. Mga good size na rin. Saka isang unicorn. Mga 1 kilo itong unicorn. Ayos na rin. May huli pa rin kahit papano. Benta ulit tayo ng isda. Benta ulit natin itong mga isda para may kita. Minsan lang tayo makahuli, hindi yung mga previous dive natin na araw-araw. Ngayon mahina yung huli ng isda. So benta ulit tayo. Timbangin na natin lahat. Eto, pare-parehas naman to. Pare-parehas ng kilo, 200 per kilo. May 4 kilos tayo. May 800 din pag nabenta to lahat. Ayun, 5 kilos lahat yung nahuli natin. The next day, kinaumagahan guys, medyo na-late na akong bumangon ngayon. Napagod ako ng pag-dive kagabi. Eto, mataas na yung araw at dito ako magda-dive sa favorite spot ko na kung saan malapit lang ito sa bahay. So kung mapapansin yung matalas na bato doon tayo palaging pumupunta. At yung gamit pa rin natin pana is yung cuttlefish na carbon. Yung 120 cm lang to. Yung palaging ginagamit natin is yung 130 cm carbon. Pagka-pwesto ko dito guys, nakita ko yung mga bait nagsisiangatan. Magandang sinyalis yan na may mga nakapaligid sa kanilang malalaking isda. At hindi pa nga ako nakakatagal dito guys, eto may lumapit kaagad sa aking isang bluefin. Akala ko dito, dediretso na sa akin kaya hindi na ako gumalaw. Kaya lang, biglang lumiko. Akala ko, iikot pa. Kaya lang, wala na talaga. Diretso na sa malalim na area. Ngunit biglang gumalaw yung mga bait doon sa unahan niya. Kaya hindi ko na pinansin yun. At yun pala is grupo ng mga Longnose Emperor. Medyo malayo lang, hindi makita sa camera. At ayun, ang dami nila, malalaki pa sana. Kaso nga lang, ayaw talaga, walang pansin sa akin, kaya umangat muna ako. Halos isang oras din akong nag-dive dun sa nakitaan ko ng bluefin at Longnose Emperor guys. Lumipat na ako ng pwesto. Wala na talagang nagpakita doon. Hindi na bumalik yung mga Longnose Emperor.
Ilang segundo pang lumipas guys, napansin ko yung sa kanan na bait ko biglang gumalaw. Yun pala, may palapit sa akin na bluefin ulit. Yes! Ayun, napakaganda yung patama. Akala ko ma-spine shot pero biglang gumalaw. So sinuot pa sa butas yung line ko. Buti lang natanggal kaagad. Kaya ito yung naging unang isda natin ngayong umagang ito, isang bluefin. At napansin ko dito guys, hindi pala nakatagos yung flapper ko. Kaya bigla akong tinusok na lang yung shop. Buti na lang hindi pa nakawala. At dito, habang napagka-secure ko nung bluefin guys, eto, nilapitan ako ng mga dalagang bukid at ang dami nila. Ito talaga yung sinasabi ko sa spot na kung merong mga dalagang bukid is meron talagang malalaking isda na nakapaligid dito. At hindi nga nagtagal, paglingon ko sa mababaw na area guys, eto nakakita ako dito ng napakalaking barakuda. Yes! Kaya nga lang, ang lakas na ng agos at hindi ko na mahabol. Kaya hinayaan ko na lang, baka sa next dive natin makita pa yon yung barakuda. At makalipas ang ilang oras guys, hindi na talaga nadagdagan yung bluefin. Kaya bumalik na ako dito sa unang nakitaan ko ng mga isda nung bluefin ulit. Pero eto is malaot, hindi dun sa pinestuhan ko nung unang dive. At napakaganda talaga guys, pag sa mga spot mo or sa dinadayban mo is may mga bait na nakikita ka. Hindi yung wala kang nakikita para hindi boring yung pag-antay mo ng isda or pagdapa mo dito sa ilalim ng dagat. Kaya antay tayo dito kung anong magpapakita. Eto nga, ilang segundo pa ang lumipas, may palapit sa akin na good size na dog to tuna. Kaya kunin na natin to, pandagdag sa huli natin. At ayun, napakaganda yung patama, tagos sa line. At sinabit pa sa corals ulit yung line ko. Buti lang natanggal, hindi ko na sinecond dive. At eto, yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang good size na dog to tuna at napakakalma ng dagat na. Pagkatapos ko ma-secured itong dog to tuna, umuwi na rin ako. Along the way, nakita ko itong mga dalagang bukid. Ang dami nila kaya nag-dive ako para makakuha tayo ng pang-ulam since yung dalawang huli natin na nauna is pambenta yon para may kunting kita naman tayo. Pagkatapos kong ma-secured yung isa, nag-dive ulit ako since ang dami talaga at ang amo pa. At dito sa pangalawang dive ko, medyo matagal nang lumapit.
At eto na rin guys, yung last na huli ko ngayong umagang dive na ito. Nakadalawang dalagang bukid tayo, isang bluefin chevale, saka isang dog tutuna. Goods na rin nahuli to. May pang-ulam na tayo, may pang-benta pa. Shoutout nga pala kay Rosana Villahermosa, Bea Lopez, Rafi Bantilan, Kayadong Family, Nexon Edson, Pancho Pantino, Dennis De La Cruz, Mahinay Family, Marvin Devara, Alvin TV, Pipoy Condes, Tatay Del Kitchen, Marlon Hamisola, Jomar Aguilar, Leve Encarnacion, Frehelinton, Rocky Villases, Melo Amores, John Vincent Eliagas, Kin Ilagan, Vic Paderogao, Leonardo Mehrada, Legal Wife, Rosenel Delfino Ferrater, Ray TV, Alan Tingala, Rogas Family, Romel Juarez, Fernando Lacasandili, Mary Jane Guadiano, Gay Marlo Siranyas, Giovanni Valerian, Carlos for Fishing Life Adventure, Aldrin Encio, Jeff Mendoza, Charles Fishing Adventure, Ronnie Sumaya, Marinay Adventurer, Jomel Fabiala, Borromeo Family, Rodney Falcatan, Shane Jimena Bagamasmat, Dexter Cuevas, Sheila May Balyardores, Jason Mura, Jamel Mendoza, Reson Robredillo, Glenn Olaso, Meton Bernel, Gary Villegas, John Lario, JB, Marcos Macula, Pablo Alaw, Ronald Gregorio, Emil De Los Santos, Catriona Jen Olnagan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. Ito yung mga huli. Malaki pala itong bluefin. Saka dalawang malaki yung dalagang bukid dito. Halos sobrang kapalad. Sayang yung barakuda. Mailap at malakas yung agos kaya hindi ko na nasundan. Hinayaan ko na lang. So, binta natin tong mga isda para may pang tayo, pang konsumo. Ito mga 3 kilo siguro to. 2.9. So, sama na natin itong lahat. Parehas lang naman ng to, presyo. Hindi na nagitagsuya. Ito lang yung intake. Sakto. 5 kilo. Ay, laturan rin na ito. Pritohon. Ay, 4.3. Malapit na 4.3 nga. Ito, pang ulam na lang namin. Itong dalawang dalagang bukid. Napakasarap to. Pang ulam na lang. Ito, benta ko to. May tayo, 4.3. May 800 plus din tayo dito. So, 2 piraso. Okay na rin. Right. Mamay pa rin.